From Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. Isang napakagandang umaga po sa atin lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So welcome back sa ating usapang insecticide. So alam niyo mga kapon, mga ka-farmers, kahapon ay nagpunta po tayo sa bayan po ng Sariaya, Quezon, kung saan ay doon tayo bumibili ng mga inputs o mga insecticide, fungicide, foliar na ating ginagamit dito po sa lahat po nating mga pananim. So ngayon mga ka-farmers, meron akong 4 na insecticide, no, na palagi kong ginagamit din sa ating farm. So para po sa kalaman sa lahat mga ka-farmers, ipakilala ko po siya sa inyo at ipapasilip ko po sa inyo kung ano po ang mga produkto na yon na ating ginagamit. So napakaswerte no sa mga brand na ito dahil pinapakita natin ang ating mga ginagamit. Okay, so alam niyo mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, kung isa kang mahilig sa ganito sa pinabot farming, paki-share na lang po ng ating live video. O baka kung may gugustuhan mo, wag mo na lang skip ang ating mga ads kasi kaya tayo palaging gumagawa ng content sa pagbahagi ng konting kalaman dito sa pagpa-farming ay nandahil po sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin mga ka-farmers. Okay, so ngayon mga ka-farmers, hindi na natin po ito papatagalin pa. Alamin po natin, no, ang mga pesting insekto na umaatake tapos ang gamot na ating gagamitin. So ngayon mga ka-farmers, ang ituturo ko po sa inyo, halimbawa kung ang umaatake sa ating tanim ay mga hopper, no, mga fruit shot borer, fall armyworm, o kahit anong mga uod mga ka-farmers. So sa 4 na mga insecticide na i-share ko sa inyo, ayan, lahat ay kaya na din i-control mga aphids, or sa madaling mga salita mga ka-farmers, lahat ng mga sowing and sucking insect kaya din i-control sa mga insecticide na ating ibabahagi. So ngayon mga ka-farmers, hindi na natin patatagalin pa. Alamin natin mga ka-farmers yung mga produkto na ating ginagamit. Ito po si Benevia. Okay, so si Benevia mga ka-farmers, pag halimbawa ikay makakabili, tatanggalin mo ang label. Sa loob ng label dito mo makita ang mga dosage at saka yung mga feasting insekto na kayang i-control. Okay, kagaya ito si Benevia mga ka-farmers. Ito ang loob ni Benevia na ating tinatanggal. Ito. So kita nyo mga ka-farmers. So mas maganda magbasa muna tayo din para alam po natin mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang feasting insekto na kaya i-control ni Benevia, tapos ang dosage. Yun po ang pinaka-importante mga ka-farmers, na alam po natin, no, ang insecticide na para sa insekto na umaatake sa ating talong. So ngayon bigyan ko kayo ng tips. Halimbawa ay ang umaatake sa talong nyo ay fruit shot borer, yung nalalantang talbos or mga tusok sa bunga ng talong. Ito po mga ka-farmers, si Benevia, may kakayahan na po siyang mag-control kasi din nakalagay si Benevia mga ka-farmers, may kakayahan siyang mag-control sa aphids, no, sa thrips, sa whitefly, sa diamond backmoth, okay, sa mga cutworm. Okay, so yun po mga ka-farmers, all fall armyworm. So yun po ang kaya niyang i-control. Okay, sa dosage na 30 to 40 ml. So ganyan po mga ka-farmers. Halimbawa kung meron kang isang ganito, meron ka ng mga ka-farmers, kung ang dosage mo ay 30, so sa 120 ilan na, meron ka ng 4. So sa isang ganito mga ka-farmers, 8 na, no, 8 knapsack sprayer po ang isang 250 ml kasi ang dosage niya 30 to 40 ml sa isang knapsack sprayer, yung knapsack natin ginagamit. Kung drum naman mga ka-farmers ang ilalagay ko, kasi drum ang aking ginagamit, ano po mga ka-farmers, naglagay po tayo ng isang butit kalahati sa isang drum. Tapos pag maglagay tayo, kailangan natin i-check, no, ganyan. Okay, so yun na po mga ka-farmers, ulitin ko. Kita natin ano po, may kakayahan siyang mag-control sa mga aphids. Ano po yung aphids mga ka-farmers? Yung parang kuto-kuto na marami sa sitaw, ayan, may kakayahan po siya. Sa ampalaya, sa talbos ng ampalaya meron din. Ang thrips saan natin kadalasang makita mga ka-farmers? Sa talong. Yung whitefly sa talong. Ang diamond backmoth pwede din sa talong, pwede sa ibang tanim. Okay, then ang fall armyworm makita din natin sa talong. So yun po, no, ang leaf miner makita natin sa talong, sa sitaw. Meron sa ampalaya, kunti lang. So ang dosage sa Benevia, share ko lang po sa inyo, 3 to 40 ml sa isang knapsack sprayer. Pag drum ay maglagay lang po tayo ng isang bote lahati. Sana po mga ka-farmers
na ano po ninyo, no, ang tama ng dosage o paggamit, at saka alam po natin yung mga peste insekto na kaya din niyang control. So ngayon mga ka-farmers, ang ating binibya ay nabilang po siya sa group 28 insecticide. Okay. So pangalawa mga ka-farmers, ito si Exalt. Okay. Si Exalt mga ka-farmers ay isa po siyang insecticide na bilang po siya, no, group 5. Okay, na insecticide. So ito lang mga ka-farmers, tatanggalin natin ang ano para makita natin kasi dalawa siya. Para malaman natin mga ka-farmers. So tanggal na, ito si Exalt, kulay blue. Tapos makita natin mga ka-farmers, no, sa label na si Exalt may kakayahang mag-control sa mga diamond backmouth. So walang pinagkaiba sa binibya. Okay, root and shoot borer, ang cutworm kaya din, mga leaf miner, armyworm. Okay, so yun po mga ka-farmers. Tapos pal armyworm. Ang dosage niya mga ka-farmers, kung halimbawa ay ano po, isang drum, konti lang mga ka-farmers kasi pwede kang maglagay din ng mga 5 ml. Pero pag halimbawa ay dami sa mga ka-farmers, ang ilalagay mo din ay 10 ml. So yun lang po. So sa isang bote mga ka-farmers, kung 10 ml, meron ka ng 2 drum, no? Tapos ang presyo nito mga ka-farmers, napakamahal po ito. Malapit po 1,008 plus ganyan. Tapos samantalang si binibya ay 1,000 lang, pero 8 knapsack lang. Okay, so yan po na mga ka-farmers. At ito naman po si Kutitso. Okay, so sa lahat na nagko-comment sa atin, lalo na sa lahat ng mga talong farmers, ano po ang mga ginagamit natin. So kadalasang ma-reply ko, binibya, okay, Exalt, Kutitso, kasi yun po ang ating nasubukan na maganda po mga ka-farmers, no? Madali lang natin i-control. So ito mga ka-farmers, hindi po ito siya pwede nating sabayan sa paggamit, ha. So nabili lang po tayo din mga ka-farmers para may pang-alternate tayo. Halimbawa ako'y nag-spray ngayon ng Exalt, sa susunod hindi na Exalt. So sinabi ko na sa inyo na si Exalt ay group 5, tapos si Binimya ay group 28. So kahit ano sila mga ka-farmers, magkaiba din ang mode of action nila. So wala ding immunity. So yun po. So ngayon ito si Kutitso mga ka-farmers. Okay, so ang dosage ni Kutitso mga ka-farmers, kung halimbawa ay sa talong, ang problema natin sa talong yung mga kagaya ng fruit shoot borer, pwede din siya sa aphid. So wala lang siyang pinagkaiba, ganun pa din siya mga ka-farmers. Tapos ang dosage niya, kung sa talong naman niya ay problema yung 10 ml, no, to 15 ml. So isang kutsara hanggang isang kutsara kalahati. So yun po ang dosage niya mga ka-farmers. Tapos may kakayahan na po siyang mag-control yung mga usong kabayo. Alam niyo mga ka-farmers, sa kamatis, pinuputol, iniikutan ang mga bulaklak kaya matanggal. Ito siya mga ka-farmers, maganda din siya. Okay, maganda din siya sa mga hanip, no, yung mga trips na sa ilalim po ng dahon ng ating talong, kaya nga madali lang tumanda ang ating talong. So maganda to siya mga ka-farmers. So yan po ang dosage, 5 hanggang 15 ml po kung sa talong, or sa kamatis pwede 10 ml yung mga nag-cut sa bulaklak. Maganda din siya natin gagamitin. Okay, so alternate lang ang paggamit nito mga ka-farmers, para magkaintindihan tayo. Okay, ito ang huli, pang-apat, si Telluride mga ka-farmers, ang Bamectin. So maraming mga Bamectin. So ito ang sa Aldis, no, merong Bamectin sa Syngenta, meron naman po sa Agwe. Okay, so ito mga ka-farmers, ang dosage po niya mga ka-farmers, ko nating tingnan din ay ang nakalagay sa sa isang 16 liters water, 10 ml po, no, 10 ml hanggang pinaka maximum ang 20 ml. So i-adjust muna ka mga ka-farmers kung halimbawa ay pansin mo maraming mga white fly, mga thrips, hopper o damage na mga fruit borer, pwede mo lagyan ng mataas ng mga ka-farmers dosage. So ito mga ka-farmers, dala niya ang yung tinatawag nating thrips, mga aphids, no, mga worm, yung mga fruit shoot borer, yung mga may pakpak na mga butterfly, tapos mga mites, no, kaya na niyang i-control, mga diamond backmouth mga ka-farmers, at saka leaf folder.
Okay, leaf hopper, mga hopper, dala na din niya lahat mga ka-farmers, no? Ni Telluride. So, yun po. Tapos, ang dosage ulitin ko ay ano lang po, sa isang knapsack sprayer, maglagay lang po tayo ng 20 mga ml mga ka-farmers. Kasi nakalagay din to 1.5 sa 16 liters of water. Kung damis na, dami ng damis, lalo sa talong, pwede kang maglagay ng 20 ml. So, yun po ang pinaka-maximum na dosage. Okay, so yun na po ang may share ko po sa inyo mga ka-farmers. So yung mga insecticide na ibinahagi ko sa inyo sa umagang ito, pwede po natin sila samahan ng mga foliar pag once tayo nag-spray nito. So ang foliar mga ka-farmers, kahit ano pwede siya, no, ma-mix ng mga foliar. Ito pwede, ito pwede. Okay, tapos lagyan natin mga ka-farmers ng sticker. So ang sticker na meron tayo din meron tayong APSA, meron tayong stick, kahit anong mga sticker spreader mga ka-farmers, maganda na po para halimbawa umulan, hindi na po basta-basta mahuhugasan ang mga lason na available sa mga insecticide na ating ginagamit. Okay, so ulitin ko paano maggamit ng mga insecticide para sa yun lang mga ka-farmers, no? Basahin natin muna ang mga dosage at saka ang mga insect feast na kayang i-control. Kasi pag ang problema ay fungus, ay di fungicide. Pag ang problema ay mga feasting insekto, ay di insecticide. So alamin natin ang mga feasting insekto kung anong klase mga ka-farmers. Okay, so yung apat na insecticide na ito na pinapasilip ko sa inyo, may kakayahan pa ba itong mag-control sa mga fruit fly? Ay ang sagot ko ay hindi po mga ka-farmers. Iba na po ang usapan, no, sa fruit fly or putate, yung mga manunusok sa bunga po ng ampalaya, kaya biglaan lang ang pagdilaw. So iba po mga ka-farmers. Okay, so ito sa mga swing and sucking insect lang, pwede to siya. Tapos sabayan ba natin? Ulitin ko, hindi. Alternate lang mga ka-farmers. Okay na pag meron kang 2 o 3 nito. Halimbawa, meron kang binibia, meron ka ng Exalt, meron ka ng Kotitsu, pwede na. Or ito bang Telluride or ano. Mas maganda, alternate palagi para iwas immunity po mga ka-farmers. Okay, so yung mga produkto na pinapasilip ko mga ka-farmers, no, wag niyo sabihin na binabayaran ako. Napakaswerte sa mga industry na yon na ini-introduce ko sa mga kasamahan kong mga farmers, no, at saka sa mga baguhan na ito po ay mahusay at napagagaling po pagdating po sa larangan kung pag-usapan natin ang mga feasting insekto. So napakaswerte, baka naman po mga ka-farmers may ibigay sila sa ating pamasko. Okay, so yun lang, no, may share ko sa inyo mga ka-farmers. Kung may mga katanungan mo kayo ay patungkol po sa ibang mga ginagamit pa natin din, kasi marami tayong mga ginagamit. So ang mga pesticide natin ginagamit mga ka-farmers, ina-apply ko lang kung kinakailangan. Pero kung prevention ng mga ka-farmers, pwede tayong magamit, no, ng mga insecticide na mga organic mga ka-farmers. So marami tayong mga insecticide na mga organic na ginagamit din So kaya bigyan ko kayo ng sample. Ito mga ka-farmers ang ating mga ginagamit na mga fungicide, mga insecticide mga ka-farmers, no. Ito ang ating ginagamit. So hindi ko pa po sa inyo ipakikilala ito. Ang mga organic na mga insecticide mga ka-farmers ay galing po sila sa mga natural, no, yung mga makikita lang natin sa paligid natin. Ayan po mga ka-farmers ang ating pag-usapan sa susunod para hindi kayo malilito. Okay, kung pang prevention, ito lang, pwede na ang mga garlic dahil business ang atin mga ka-farmers. So ang ginagamit natin, may pang-alternate tayo ng mga synthetic. So gagamitin na natin ang mga synthetic na mga insecticide kung kinakailangan. Pero pag okay, wag mga ka-farmers, parang hindi ka parang hindi masasayang ang pera mo. So yun lang. So ako din mga ka-farmers, meron tayong mga insect repellent na mga produkto na ating mga ginagamit. Kung hindi na nila kaya, yan, i-spray na natin to sila. Kung halimbawa mga ka-farmers, nasa mga 50% na ang atake, so pwede ka na mag ng pinaka-maximum. Kung halimbawa ang dosage din mga ka-farmers 1 to 15 ml lang, tapos ang pinaka-basic mo 20 ml. So 20 ml mga ka-farmers ang ilagay mo, tapos may APSA. Then ang gagawin mo mga ka-farmers, gawin mo sa 2 beses sa isang linggo. Para ang diretso o madali lang pong ma-minimize ang mga feasting insekto na yon. Okay, so bago tayo magtapos, no, mega love shout out po sa lahat nating mga bagong subscriber, followers, sharer at commentator. Sa inyong lahat at inyong walang sawang pagsuporta sa akin, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Babay na po, God bless at nabuhay po tayong lahat.
Thank you po.